Paalala muna sa mga manunood bago umpisahan ang recap na to. Ang seryeng ito ay may mabigat na tema tungkol sa suicide. Ang bidang babae dito na si Kim Seiran ay nagpamati sa totoong buhay nitong taon na to. Sa totoong buhay, may mga tao ring dumadaan sa laban na hindi natin nakikita. Sana maging paalala ito na pahalagahan natin ang sarili nating buhay at ang buhay ng mga taong nasa paligid natin. Lagi pang may pag-asa. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, sana maalala mong hindi ka nag-iisa. Mahalaga ang buhay mo, at may bukas pa na mas magaan kaysa ngayon. Mangyaring humingi ng tulong kung kailangan. Si Do-shim ay 18 taong gulang lamang, ngunit isa na siyang makapangyarihang mangkukulam sa kanilang pamilya. Nakikita ni Do-shim ang mga kaluluwa ng mga patay sa mundo. Noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, sumama na siya sa kanyang lola para magpalayas ng masasamang espiritu. Isang demonyo ang sumanib sa katawan ng isang lalaking estudyante. Habang papunta na siya sa pagtalon mula sa isang mataas na lugar, biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad siyang natauhan at natakot sa eksenang nasa harapan niya. Ang tumatawag ay ang kanyang ina. Hindi nito inintindi ang sinasabi niya. Pagkabukas pa lang ng tawag, agad siyang pinagalitan ng ina. Pinagalitan siya nito dahil hindi siya maayos mag-aral at hindi umuwi ng tama sa oras. Magpapaliwanag na sana siya nang bigla siyang sabihan ng ina na mamatay na lamang. Ngunit nang itinaas ng ina ang tingin, siya ay nataranta at ginawa ang lahat upang pakiusapan ng anak na bumaba. Ngunit sa mga oras na yun, kontrolado na ng masamang espiritu ang bata. Kasabay nito, nagmamadaling umaakyat sina Do-shim at ang kanyang lola papunta sa bubong. Dahil pareho silang mangkukulam, naramdaman nila ang masamang espiritong nananakit ng tao. Tinulungan ni Do-shim ang kanyang lola para makagalaw ito ng mas mabilis. Ngunit sa huli, masyado nang pagod ang kanyang lola para umakyat pa. Ibinigay niya kay Do-shim ang tungkulin na palayasin ang kaluluwa. Ang mga masasamang espiritu ay kumukuha ng mga batang mababa ang grado. Sinabi ng kanyang lola na siguraduhing mahuli niya ang masasamang espiritu. Kahit ayaw ni Do-shim, nagdasal pa rin siya ng orasayon habang tumatakbo paakyat sa bubong dahil sa kanyang lola. Nakita ni Do-shim ang masamang espiritu na nakatayo sa gilid ng bubong kaya nagdasal siya ng orasayon. Ngunit bigla itong naglaho. Nang lalapitan na sana niya ito para suriin, bigla itong lumitaw sa likuran niya. Interesado ito habang pinagmamasdan si Do-shim. Hindi man lang nito siya pinansin. Inulit ni Do-shim ang orasayon na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ngunit wala itong naging epekto. Bigla siyang nilagpasan ng masamang espiritu at bumalik ito sa gilid ng bubong. Pagkatapos ay tumalon ito pababa. Natakot si Do-shim nang marinig ang malakas na pagbagsak at ang mga sigaw ng mga tao. Sa ganoong paraan, tuluyang sinaniban ng masamang espiritu ang lalaking estudyante. Pagkatapos noon, nagsimulang maglakad ng masamang espiritu sa kalsada nang walang pakialam. Bigla siyang binalot ng isang alon ng kapangyarihan. Dahan-daang lumabas ang lola ni Do-shim habang nagdadasal ng orasayon. Tinangka ng masamang espiritu na tuksuhin siya gamit ang pera, ngunit hindi siya interesado sa pera. Kinuha niya ang isang telang bag. Pagkatapos niyang bigkasan ng sunod-sunod na orasayon, natakot maging ang masamang espiritu. Bago siya mailagay sa telang bag, isinumpa ng masamang espiritu si Do-shim. Sinabi nitong hihintayin niyang mag-18 si Do-shim upang pasukin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay pahihirapan daw niya si Do-shim sa pinakamasakit na paraan. Nang masupil na ng lola ni Do-shim ang masamang espiritu, bumalik siya at nakita ang kaluluwa ng binatang estudyante. Ang pangalan nito ay Hyun-soo. Sinabi niya kay Hyun-soo na magpaalam muna sa kanyang ina bago umalis. At habang pauwi na sana niya ito, biglang lumitaw ang isang tao, si Ned, at sinaksak siya. Nang matagpuan siya ni Do-shim, papalubog na ang kanyang hininga at nakaupo siya sa lupa na may sugat. Sinabi niyang nakatakas ang masamang espiritu. Kung malalampasan ni Do-shim ng ligtas ang edad na 18, magkakaroon siya ng pangmatagalang kaligayahan sa hinaharap. Pagkatapos noon, tumayo ang espiritu ng lola ni Do-shim sa tabi ng espiritu ni Hyun-soo at dinala ito. Yamakap si Do-shim sa katawan ng kanyang lola at umiyak ng may matinding pighati. Sa isang iglap, naging 18 taong gulang na si Do-shim. Ito ang pinakamahalagang taon ng kanyang buhay dahil kapag nalampasan niya ito, magiging maayos na ang lahat sa hinaharap. Dahil ayaw maging mangkukulam ni Do-shim, nagsinungaling siya sa kanyang ina na hindi siya nakakakita ng mga espiritu. Ngunit hindi siya kailanman pinaniwalaan ng kanyang ina. Sobrang sakim ang kanyang ina. Ipinakiusap pa nito sa isang kakilala na ipasok si Do-shim sa prestihiyosong Sangdong High School. Kailangan ni Do-shim pumunta sa paaralan ngayon para mag-enroll. Kakagaling lamang ng mga estudyante ng Sangdong School sa isang pagsusulit. Ipinamahagi ng teacher ang mga resulta ng pagsusulit sa mga estudyante. Lahat ay labis na nag-aalala. Nagtatanong sila kung ang pinakamababa sa klase ay nasa kanilang seksyon. Dahil sa paaralang ito, ang taong may pinakamababang marka ay kadalasang namamatay ng hindi makatarungan. Hindi ibinunyag ng teacher kung sino ang huling ranggo. Biglang may narinig na sigaw ang mga estudyante. Nang tumingin sila mula sa bintana, nakita nila ang isang lalaking estudyanteng tumalon mula sa gusali.
Siya pala ang huling ranggo ng buong paaralan na nagngangalang Kim Jong-gun. Napaka-brutal ng paaralang ito. Tuwing may pagsusulit, ang may pinakamababang marka ay namamatay ng hindi makatarungan. Nagkataon na lumipat si Dushim sa paaralang ito. Ngayon ang unang araw niya. Nakita siya ng teacher na nakatayo sa harap ng pinto ng silid-aralan. Kaya inutusan niya ang mga estudyante na bumalik sa kani-kanilang upuan. Inutusan din ng teacher si Dushim na umupo sa isang bakanteng upuan. Pagkaupo niya, agad niyang napansin ng isang lalaking estudyante na nakatitig sa kanya. Ang pangalan niya ay Woo-soo, ang mag-aaral na may pinakamataas na grado sa buong paaralan. Pinag-uusapan ito ng principal kasama ang mga teacher. Naisip nila kung paano hahawakan ng usapin tungkol sa mag-aaral na nasa pinakailalim na gumawa ng isang bagay na napakahangal. Gusto ng principal na iwasan ang pananagutan, kaya sinabi niya sa mga teacher na ideklara na ginawa ito ni Jong-gun dahil sa alitan sa pamilya. Kasabay nito, binalaan ng principal ang mga teacher na hindi dapat hayaang pag-usapan ito ng mga estudyante. Bumalik si Dushim sa bahay mula sa paaralan. May espiritu sa kanyang silid. Ang batang ito ay si Hyun-soo, na namatay noong si Dushim ay 8 taong gulang. Sinabihan ni Dushim si Hyun-soo na umalis sa kanyang silid, ngunit hiniling nitong magtago roon sandali. Dahil ngayong araw, bago pumasok si Dushim sa paaralan, pumasok si Hyun-soo sa katawan ng isang lalaki. Pagkatapos ay tumalon siya at binugbog ang ina ni Dushim. Sa kabutihang palad, nakatakbo si Dushim at naitaboy ang espiritu ni Hyun-soo. Ngayon, hinahanap ng ina ni Dushim si Hyun-soo kung saan-saan. Ipinahayag niya na hinding-hindi niya ito patatawarin. Pagkatapos maging espiritu ni Hyun-soo, nagsimulang maglabo ang kanyang mga alaala. Naalala niya na may ina siya, ngunit hindi niya mahanap ang daan pauwi. Pumayag ang ina ni Dushim na tulungan si Hyun-soo hanapin ang kanyang ina. Ngunit 10 taon na ang lumipas, at patuloy pa rin siyang inuutusan ng ina ni Dushim, at ayaw nitong tuparin ang pangakong tutulungan siyang hanapin ang kanyang ina. Hindi na ito kinaya ni Hyun-soo, kaya nagsimula siyang lumaban. Nakiusap siya kay Dushim na tulungan siyang hanapin ang kanyang ina, ngunit hindi siya pinansin ni Dushim. Si Hyun-soo ay walang magawa, kaya wala siyang nagawa kundi umalis. Noon, kumakain si Woo-soo sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. Pinag-uusapan nila ang ina ni Dushim. Sinabi ng ina ni Woo-soo na ang pamilya ni Dushim ay mga mangkukulam at nakakakita sila ng mga espiritu. Kaya nang pumasok si Dushim sa silid-aralan, nakatitig sa kanya si Woo-soo. Hindi naniniwala si Woo-soo sa mga multo, kaya sinabi niya sa kanyang ina na mag-ingat at huwag hayaang lokohin siya ng mga tao para sa kanyang pera. Kinabukasan, habang nagpapahinga ang mga estudyante, biglang may nagsalita ng malakas. Sa klase, sinabi niya na nang tumalon si Jong-in mula sa gusali, nasa tabi niya si Dushim. Nagsimula namang magsinungaling ng ibang kaklase na si Dushim ang tumulak kay Jong-in dahil may mga sugat pa rin siya sa mukha. Hindi nila alam na ang mga sugat sa mukha ni Dushim ay dahil sinubukan niyang pigilan si Hyun-soo sa pananakit sa kanyang ina. Naging hindi makatarungan ang mga kaklase at isinisi kay Dushim ang nangyari sa harap mismo niya. Nang magsisimula palang makipagtalo si Dushim, biglang lumapit si Woo-soo at tinanong siya kung marunong siyang bamasa ng bazi. Gusto niyang ipasuri kay Dushim kung tugma ang kanyang bazi at ang isang babae. Nang marinig ito ni Dushim, agad niyang inisip kung paano siya tratuhin ng mga kaklase kapag nalaman nilang isa siyang mangkukulam. Gagawin nila siyang responsable sa lahat. Pagkatapos ay hahanap sila ng kung ano-anong dahilan para gambalin siya. Alam niyang pagdating niya sa edad na 18, haharap siya sa maraming pagbabago. Kaya hindi niya inabala ang sarili na magpaliwanag sa kanyang mga kaklase. Inayos niya ang kanyang mga aklat at naghanda ng umalis sa silid-aralan. Sa sandaling yun, lumapit si Woo-soo at hinawakan si Dushim. Lumapit siya at niyakap ito. Ang kaluluwang pumasok sa katawan ni Woo-soo ay ang kaluluwa ng lola ni Dushim. Niyakap siya ng lola niya at inaliw. Nakarinig si Dushim ng pamilyar na tinig at marahang tinawag ang kanyang lola. Biglang nagbalik ang ulirat ni Woo-soo at tumingin kay Dushim at sa mga kaibigan ng tila litong-lito. Wala siyang kaalam-alam sa kanyang ginawa. Kinuna ng video ng matalik na kaibigan ni Woo-soo na si Innam ang pagyakap niya kay Dushim. Ipinakita ito ni Innam kay Woo-soo. Ayaw maniwala ni Woo-soo na ginawa niya yon. Sa huli, hinila ni Woo-soo si Dushim palabas ng silid-aralan habang tinutukso sila ng mga kaklase. Ipinaliwanag ni Woo-soo kay Dushim na wala siyang intensyon na yakapin siya. Wala siyang anumang alaala tungkol dito. Ipinakita ni Dushim na wala siyang interes kay Woo-soo. Kaya hindi na niya kailangang magpanggap na malapit sila dahil lang magkakilala ang kanilang mga ina. Ito rin ang iniisip ni Woo-soo. Pagkaalis ni Dushim, muling pumasok sa katawan ni Woo-soo ang kaluluwa ng kanyang lola. Sinabi ni Lola kay Dushim na ang masamang espiritu na nakaharap nila 10 taon na ang nakalipas ay nasa paaralang ito. Ang paraan nito ng pagpatay ay katulad pa rin noon. Medyo natarante si Dushim nang marinig yun. Wala siyang ideya na nasa loob ni Woo-soo ang kaluluwa ng kanyang lola. Sinabi ni Lola na tingnan mabuti ni Dushim.
Nang kumalma siya, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita muli ang mukha ng kanyang lola. Napaiyak siya at niyakap ang kanyang lola. Ngunit sa mata ng mga kaklase, si Dushim at Wu Shou ay magkayakap. Biglang sinabi ng lola ni Dushim na lumitaw ang masamang espiritu. Talagang dumating ito, labis itong natuwa na makita si Dushim na lumaki na. Naalala pa rin ng masamang espiritu ang panatang ginawa nito 10 taon na ang nakalipas. Ngayon ay bumalik ito upang tuparin ang panata na yon. Pagkatapos nito, natalo si Wu Shou at Dushim ng masamang espiritu. Sa sandaling yon, biglang lumitaw ang principal at gumamit ng telang bag upang supulan ang masamang espiritu. Hindi nagtagal, nagising si Wu Shou sa klinik ng paaralan. Biglang lumitaw ang espiritu ni Hyun Soo sa likod ni Dushim. Ang kakaiba, nakikita ni Wu Shou ang espiritu ni Hyun Soo. Hindi makapaniwala si Wu Shou, kaya paulit-ulit niyang kinusat ang kanyang mga mata. Biglang lumitaw si Hyun Soo sa harap niya. Nakita ito ni Wu Shou at natakot kaya umatras siya. Ngunit lalo namang naging interesado si Hyun Soo at tinakat pa si Wu Shou. Sa oras na yon, galit na pinalayas ni Dushim si Hyun Soo. Hindi nila inasahan na nakakakita pala ng mga espiritu si Wu Shou. Habang paalis na sana si Dushim, bigla siyang hinila pabalik ni Wu Shou. Tinanong siya nito kung ano ang ginawa niya sa kanya, ngunit hindi yun pinansin ni Dushim. Habang naglalakad si Dushim sa bakuran ng paaralan, nakatayo ang principal sa isang tagong sulok at pinagmamasdan siya. Kagagamit lamang niya ng oras ayon upang hulihin ang masamang espiritu sa loob ng isang telang bag. Kasabay nito, pinaalalahanan niya ang espiritu na huwag kalimutan ang kasunduan nila. Maaari lamang pumasok ang masamang espiritu sa katawan ng estudyanteng may pinakamababang grado. Nakita rin ng principal ang espiritu ng lola ni Dushim na sumasanib kay Wu Shou. Mula rito, nahulaan niya kung sino talaga si Dushim. Pag-uwi ni Dushim, nakita niyang muling palihim na pumasok si Hyun Soo sa kanyang silid. Seryoso niya itong pinagsabihan. Labis itong nagtataka kung bakit nakakakita si Wu Shou ng espiritu. Inisip ni Dushim na marahil ay dahil sinaniban ng kanyang lola si Wu Shou. Dahil dito, nagbago ang kanyang katawan at mula noon ay nakakakita na siya ng mga espiritu tulad ni Hyun Soo. Pag-uwi naman ni Wu Shou, patuloy siyang nakakita ng mga multo. Dahil sa takot, tumakbo siya palabas. Pumunta si Wu Shou sa bahay ni Dushim upang hanapin siya. Binigyan niya si Dushim ng pera at sinabing ibalik siya sa dati. Agad na hinila ni Dushim si Wu Shou palabas ng bahay at sinabihan itong umalis kaagad. Sinabi rin niya ng malinaw na hindi niya ginawang nakakakita ng mga multo si Wu Shou. Dahil dito, wala siyang paraan upang ibalik ito sa dati. Bukod pa roon, mula pagkabata ay nakakakita na siya ng mga espiritu. Iba ang mundong nakikita niya kumpara sa nakikita ng ordinaryong tao. Medyo na-curious si Wu Shou tungkol sa mundo ni Dushim. Tinanong niya kung maaari niyang makita yon. Kinuskus ni Dushim ang kanyang mga kamay at inilapat ang mga yon sa mga mata ni Wu Shou. Nang bitawan niya, marahan itong nagbukas ng mata. Narinig niya ang boses ni Dushim sa kanyang tainga. Maligayang pagdating sa kanyang mundo. Agad na lumapit ang mga multo sa kanilang dalawa. Mabilis na hinawakan ni Wu Shou ang kamay ni Dushim at sinabi ritong humanap ng paraan. Ngunit hindi siya pinansin ni Dushim at tumakbo palayo. Nagsimulang sumigaw si Wu Shou ng tulong. Ngunit kahit anong sigaw niya, walang nangyari. Ginaya ni Wu Shou ang ginawa ni Dushim at kinuskus ang kanyang mga kamay sa tinakpan ng kanyang mga mata. Ngunit nang ibaba niya ang mga ito, naroon pa rin ang mga multo. Natarante siya at mabilis na tumakbo. Nang buksan ni Dushim ang pinto para tingnan ang sitwasyon, wala na roon si Wu Shou pati na ang mga multo. Kahit na bahala siya, inisip niya na babalik din sa normal si Wu Shou. Sa mga sandaling yon, hinahabol ng multo si Wu Shou hanggang sa estasyon ng bus. Pag-akyat niya sa bus, mag-isa lamang siya roon. Nang makita niyang wala ng mga multo sa paligid, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit paghintong pag-stop ng bus sa susunod na hintuan, nakakita siya ng 2 multo. Kahit umiwas siya ng tingin at nagkunwaring hindi niya sila nakikita, alam pa rin ng 2 multo na nakita sila ni Wu Shou. Mabilis niyang sinabi sa driver na umalis agad. Ngunit paglingon niya, napakarami ng multo sa paligid. Pagkatapos noon, lalo pang dumami ang mga multo sa loob ng bus. Natakot si Wu Shou at napasigaw at gumawa ng ingay sa buong biyahe. Kinabukasan, hindi pumasok si Wu Shou sa klase. Nang makita ni Dushim na bakante ang upuan nito, nabahala siya. Inisip ng mga kaklase niya na sinaktan ni Dushim si Wu Shou kaya nagsimula silang magtsismisan, ngunit hindi niya yon inintindi. Sa oras na yon, biglang may isang estudyanteng tumakbo at nagpapaalalang magsisimula na ang pagsusulit. Kasabay nito, pumunta sa opisina ang teacher ni Dushim upang magreklamo sa principal. Ngunit kapag di sila pinansin ng principal, mabuburyo na lang ang mga teacher at aalis. Nagpapalitan din ng impormasyon ang mga multo. Si Dushim ay isang taong kinaiinisan ng mga multo, kaya ayaw nilang lumapit sa kanya. Nang marinig yun ni Wu Shou, natawa siya. Sinabi niya rito na magkakaroon ng kompetisyon. Kung ayaw niyang maaga ni Dushim ang una niyang pwesto, kailangan niyang pumasok sa paaralan. Pagkatapos siyang payuhan, napangiti na rin si Wu Shou ng maayos.
Nang marinig ng kanyang ina ang tawa niya, nawala ang pag-aalala nito. Dinala pagkatapos ni Wushu si Dushim sa restaurant ni Innam. Pinag-aralan din ni Wushu ang lessons ni Innam. Dahil napakahina ng mga grades nito, posible siyang maging huling pwesto. Biglang nakita ni Dushim ang espiritu ng ama ni Innam. Tinulungan niyang iparating ang mensahe nito kay Innam. Gusto nitong makita na nagsusumikap sa pag-aaral si Innam, kaya yumuko ito upang pasalamatan si Dushim. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dushim na hindi palaging masama ang makakita ng multo. Pag-uwi nila, tumingin ang ina ni Dushim sa litrato ng kanyang lola at naalala ang iniatas nito. Kailangan nilang ilipat si Dushim sa ibang paaralan dahil natuklasan ng lola niya na may masamang espiritu na nagtatago roon. Kaya gusto ng lola ni Dushim na ilipat siya sa paaralang yon. Tumutol ang ina ni Dushim dahil malalagay sa panganib ang anak niya. Ngunit sinabi ng kanyang lola na tanging si Dushim lamang ang makakaharap sa masamang espiritu. May isa pang taong sasama kay Dushim. Si Wushu pala ang taong pinili ng lola ni Dushim upang lumaban kasama niya. Pagkatapos nito, lalo pang naging malapit ang relasyon ni Wushu at Dushim. Nang mapag-usapan nila ang yakapan na nangyari kamakailan, hindi napigilan ni Wushu na yakapin muli si Dushim. Sinabi niyang hindi niya naalala ang pagyakap sa kanya kaya ginawa niya itong muli upang maibalik ang pakiramdam, ngunit nahihiya siyang itinulak siya ni Dushim palayo. Nang gabing yun, lubos na natuwa si Wushu dahil gusto niya si Dushim. Tiningnan ni Dushim ang likuran ni Wushu habang umaalis ito at alam niyang natitinag siya, nagkaroon ng panganib at nakatulog siya sa gitna ng pagsusulit. Nang hindi nakatingin ng teacher tinawag ni Dushim si Innam na nakaupo sa tabi niya upang gisingin. Nakita ni Wushu ang ginawa ni Dushim at masayang ngumiti. Si Innam ay matalik na kaibigan din ni Wushu, kaya ayaw niyang mamatay si Innam nang hindi makatarungan. Pagkatapos ng pagsusulit, naupo si Wushu at nakipag-usap kay Dushim. Lubos na nagpapasalamat si Wushu na ginising ni Dushim si Innam. Nalaman niyang ayaw talagang mamatay ng kaklase nilang nasa pinakailalim. Inisip niya na may isang tao sa paaralan na nananakit lamang sa mga nasa pinakailalim. Hindi sinabi ni Dushim ang totoo kay Wushu. Gayunpaman, nagulat si Dushim sa ipinakitang sigasig ni Wushu. Sa oras na ito, sinabi niya kay Dushim na mula nang makita niya ang mga multo, natuklasan niyang ang bawat multo ay may sariling hinanakit at galit. Isang gabi, hindi sinasadyang nahulog ang agimat na ibinigay ni Dushim kay Wushu. Napagtanto ni Wushu na hindi magandang ideya ang magtago kaya itinapon niya ang agimat. Pagkatapos ay naupo siya at pinakinggan ang mga hiling ng mga multo. Noon lamang napagtanto ni Wushu na nais lamang ng mga multo na sabihin ang mga bagay na hindi nila matanggap. Hindi siya makapaniwala na napakahirap paniwalaan ang kanilang mga kwento. Pagkatapos magsalita ng multo, ibinahagi rin ni Wushu ang kanyang kwento sa kanila. Natuklasan niyang may isang babae na nasa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na siya ay umibig, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Pagkatapos pakinggan ang kanyang kwento, umalis ang mga multo. Lumalabas na wala rin silang paraan upang lutisin ang kanyang problema sa pag-ibig. Labis na nagulat si Dushim matapos marinig ang kwento ni Wushu. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng gusto ni Wushu ay siya mismo. Nang umuwi si Dushim mula sa paaralan, bigla niyang nakasalubong si Suchong. Matagal nang gusto ni Suchong si Wushu, at alam yun ng lahat. Mula nang lumitaw si Dushim, nabahala si Suchong. Hindi sinasadyang natuklasan ni Suchong na lumabas si Wushu at Dushim mula sa bahay ng mangkukulam, kaya nais niyang alamin ang lahat. Nais ni Dushim itago ang katotohanan na isa siyang mangkukulam. Ngunit biglang lumitaw ang ina ni Dushim at isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbigay ng kondisyon si Suchong kay Dushim. Basta't tigilan niya ang pagsunod kay Wushu, tutulungan siyang panatilihin ang sikreto. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nagbago ang ugali ni Dushim kay Wushu. Nang makita niyang malamig ang pakikitungo nito, labis siyang nalito. Nang pumunta si Dushim sa lugar kung saan namatay ang kanyang kaibigan kamakailan lamang, nakita niya ang mga bakas ng dugo sa lupa. Naalala niya ang unang araw nang tumakbo siya papunta sa gate ng paaralan, at biglang bumagsak sa lupa ang kaibigang yon. Hindi niya ito inintindi, ngunit hindi niya inaasahang kakausapin siya ng multo pagkatapos. Sinabi ng kaibigan na ayaw niyang mamatay. Pagkatapos ay unti-unting inangkin ng masamang espiritu ang kanyang kaluluwa. Inakala ni Dushim na nasa kamay ng demonyo ang mga kaluluwa ng kanyang mga namatay na kaibigan. Habang naghihintay si Dushim ng boss, tinukso siya ng espiritu ni Hyunsu. Galit niya itong pinaalis. Akala naman ng kaibigang nakatayo malapit na si Dushim ay sa kanya nakikipag-away. Palalapitan na sana niya si Dushim upang saktan ito, ngunit biglang dumating si Wushu upang pigilan siya. Nang makita niya si Wushu, biglang lamambat ang tono ng kaibigan. Kinutsa pa niya ang kakaibang relasyon ni Wushu at Dushim. Hindi sila pinansin ni Dushim at umalis. Nang habulin siya ni Wushu, sinabi niya rito na may masamang espiritu sa paaralan. Espiritong espesyal na pumapatay sa mga nasa pinakailalim. Kaya hindi na kailangan pang mag-alala si Wushu tungkol sa kanya.
Dapat alagaan ni Wushu si Innam. Matapos marinig yun, hindi na siya sumunod kay Dushim. Pagdating ng gabi sa bahay, hindi napigilan ni Wushu na magpadala ng mensahe kay Dushim. Gusto niyang makipagkita at pag-usapan ng lahat. Nang papunta na si Wushu upang makita si Dushim, biglang dumating si Suchong sa kanilang bahay upang hanapin siya. Hindi niya ito pinansin at umalis. Inisip ni Suchong na pupunta si Wushu upang makita si Dushim, kaya tinakat niya ito. Sinabi ni Suchong na mas mabuti para kay Wushu na huwag siyang galitin, ngunit hindi niya ito pinansin at umalis na lamang. Labis na nagalit si Suchong. Nang makita ni Wushu si Dushim, agad niya itong tinanong tungkol sa masamang espiritu. Sinabi ni Dushim na wala silang paraan upang mahuli ito. Ang tanging magagawa nila ay umasa na hindi kaibigan nila ang nasa huling pwesto. Kinabukasan pagpasok ni Dushim sa silid-aralan, nalaman na ng buong klase na isa siyang mangkukulam. Patuloy nila siyang tinatanong sa paraang puno ng panlilibak at pangungutya. Alam ni Dushim na gawa ito ni Suchong. Nang pumasok ang teacher agad na nagsiupo ang lahat. Lumabas na ang resulta ng pinakahuling pagsusulit. Ang nasa huling pwesto ay si Innam. Nagsimulang kabahan si Wushu ngunit ngumiti si Innam na para bang walang nangyayari. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Wushu si Innam upang pagalitan. Pagkatapos noon, sinabi ni Wushu kay Innam na bumalik agad sa silid upang maglinis at umalis sa paaralan. Sa mga sandaling yon, binubuksan ng principal ang isang pinto gamit ang isang basbas at nagsabing panahon na upang kumain. Pagkatapos nito, sabik na sumugod palabas ang masamang espiritu. Ngumiti ng may pagkademonyo ang principal. Lumipad ang masamang espiritu patungo kina Wushu at Innam. Nang makita ito, natakot si Wushu at palihim na tinawagan si Dushim. Habang mabilis na hinihila ni Wushu si Innam upang tumakbo, nagdasal si Dushim at mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Ngunit hindi man lang naitaboy ang masamang espiritu. Nagtago lamang ito. Sina Dushim at Wushu ay pumwesto sa magkabilang gilid ni Innam upang protektahan siya. Sinabi ni Dushim kay Wushu na lalabas muli ang multo anumang sandali. Kapag nangyari yun, dapat mabilis niyang hilahin si Innam papunta sa gate ng paaralan. Hindi mapalagay si Wushu sa pag-iwan kay Dushim na nag-iisang lalaban. Pakiramdam ni Dushim ay lalo lamang siyang maabala ni Wushu. Paglabas ng multo, malakas siyang sumigaw upang makatakbo ang dalawa. Pagkatapos nito, sinubukan niyang mag-focus sa pagbigkas ng orasayon. Ngunit hindi niya ito kayang talunin. Kahit ang dasal ay walang epekto sa atake ng masamang espiritu. Nais tumakas ni Wushu at Innam palabas ng paaralan. Ayaw ng principal na lumaki pa ang gulo kaya mabilis niyang kinuha ang telang bag upang hanapin ang masamang espiritu. Matagal na tumakbo si Wushu at Innam. Sa huli, napagod sila at nagtago sa isang garahe sa basement. Ngunit bago pa sila makahinga, nakarating na roon ang masamang espiritu. Wala silang nagawa kundi tumakbo ulit. Biglang sumanib ang masamang espiritu sa isang lalaki. Pumasok si Wushu at Innam sa elevator at mabilis na isinara ang pinto. Ngunit ginamit ng lalaking sinaniban ng kanyang paa upang pigilan ang pagsara, saka siya pumasok sa elevator at sinimulang atakihin ang dalawa. Sinakal niya ang mga ito at tinukso pa si Wushu. Tinanong niya kung bakit nakikipagkaibigan si Wushu, na isang mahusay na estudyante, sa kagaya ni Innam na mababa ang grado. Isinara niya ang pinto at naghanda ng kunin ang buhay ni Innam. Sa sandaling yun ng panganib, dumating si Dushim at binuksan ang elevator. Nang makita ng lalaking sinaniban si Dushim, agad niyang binitiwan ang dalawang batang lalaki. Inakala niyang mag-isa lamang dumating si Dushim kaya minamaliit niya ito at sinabing wala siyang kakayahan. Sinabi naman ni Dushim na hindi siya nagpunta ng mag-isa. Pagkatapos, lumitaw sa likuran niya ang napakaraming multo. Nang makita ito ng masamang espiritu, nakaramdam na ito ng takot. Hindi nila binigyan ng pagkakataong makatakbo ang masamang espiritu at sabay-sabay nilang inatake ang apat na espiritu. Sa pagkakataong yon, nakatakbo si Wushu at Innam. Pagkalabas nila, bumagsak ang pinto ng elevator at naipit ang masamang espiritu at ang iba pang mga multo sa loob. Habang naglalakad si Wushu at Dushim kasama si Innam, nakita nilang hindi sila hinahabol kaya nakapahinga sila sandali. Dahil nalantad na ang katauhan ni Dushim bilang isang mangkukulam, labis na nag-aalala si Wushu. Gusto niyang pasayahin ng kaunti si Dushim. Dinala muna ni Dushim si Innam sa kanyang bahay. Sa ngayon, iyon ang pinakaligtas na lugar. Sinabi rin niya kay Innam ang kwento tungkol sa multong laging pumapatay sa estudyanteng nasa huling pwesto. Ngunit hindi siya naniwala. Sa oras na yon, sinundan ng masamang espiritu ang landas hanggang sa bahay nila Dushim. Biglang lumitaw ang isang kapangyarihang pumihil sa masamang espiritu. Lumabas ang principal at nauna pa siyang bumigkas ng orasayon. Hindi niya alam na nakita ni Hyunsu ang lahat mula sa labas ng pinto. Samantala, hindi talaga naniniwala si Innam sa masasamang espiritu. Kaya naghanda siyang umalis. Kahit pinipigilan siya ni Wushu, hindi pa rin siya naniwala. Kaya ikinwento ni Dushim kay Innam ang tungkol sa kanyang ama. Sinabi niya ang ilang sikreto na silang dalawa lamang ng kanyang ama ang nakakaalam. Nang marinig yun ni Innam, napaiyak siya.
Sa wakas, naniwala siyang nakakakita si Dushim ng espiritu. Pagkatapos noon, lumabas sina Dushim at Wushu upang mag-usap. Sinabi niya ang ilang bagay tungkol sa hinaharap. Gusto lamang niya sanang biruin si Wushu kaya nagkunwari siyang kaya niyang hulaan ang kinabukasan. Hindi inaasahan ni Dushim na tatanungin siya ni Wushu kung siya ba ang magiging hinaharap nito. Habang naghahanda si Wushu na magtapat kay Dushim, biglang dumating ang kanyang mga magulang na nakasakay sa kotse. Tiningnan siya ng kanyang ina at si Dushim nang may galit. Sa sandaling yun, lumabas din ang ina ni Dushim mula sa bahay. Matibay ang paniniwala ng ina ni Wushu na sinasadya ni na Dushim at ng kanyang ina na akitin ang kanyang anak. Kahit mukhang magkasundo ang dalawang ina, pera at pakinabang lamang ang nag-uugnay sa kanila. Hindi kailanman pinahalagahan ng ina ni Wushu ang ina ni Dushim noon. Malamig na pinaalis ni Dushim si Wushu at ang kanyang ina. Paglabas nito, lumapit si Inam at humingi ng paumanhin kina Dushim at sa kanyang ina. Kung hindi dahil sa tulong ni Wushu at Dushim upang makatakas siya sa masamang espiritu, hindi sana nagpunta doon ang ina ni Wushu. Pakiramdam niya ay wala na siyang karapatang manatili roon. Kaya nagpaalam siya at tumakbo palayo. Habang nagmamaneho si Wushu at ang kanyang mga magulang, patuloy siyang pinagsasabihan ng kanyang ama na huwag lumapit sa mangkukulam. Kasabay nito, pinagagalitan siya dahil nakikipagkaibigan siya sa mga estudyanteng mabababa ang estado sa buhay. Galit na tinanong ni Wushu ang kanyang ama, kung sakaling masama ang naging pag-aaral ko, hindi mo na ba ako ituturing na anak? Ngunit kalmado siyang tinanong pabalik ng kanyang ama kung bakit kailangan pa niyang itanong yun. Hindi inakala ni Wushu na ganoon ang isasagot ng kanyang ama. Totoo ngang kasing lamig ng multo ang kanyang ama. Mas mahalaga pa ang pagganap sa pag-aaral kaysa sa relasyon ng mag-ama. Napagalit si Wushu ng husto na gusto na niyang tumalon palabas ng sasakyan. Wala nang nagawa ang kanyang mga magulang kundi utusan ang driver na huminto. Pagkahinto ng sasakyan, tumakbo si Wushu palayo mula sa kanyang malamig na mga magulang. Sa oras na ito, tinutulungan ni Inam ang kanyang ina sa karinderya sa tabi ng kalsada nang bigla siyang makarinig ng kakaibang ingay. Akala ni Inam ay may customer, ngunit paglingon niya, wala siyang nakita. Nang magsimulang magduda at muling tumingin, muli siyang sinapian ng masamang espiritu. Samantala, nakakita si Dushim ng martelyong tanso sa kanilang bahay. Noong bata pa si Dushim, nakita niyang ginagamit ng kanyang lola ang martelyong ito upang mawala ang masamang espiritu. Marahil ang martelyong tanso lamang ang makakapatay ng tuluyan sa masamang espiritu. Inilagay ni Dushim ang martilyo sa kanyang bag at naghanda upang hulihin ang masamang espiritu. Nang malaman ng ina ni Dushim na nais niyang hulihin ang espiritu, labis itong nag-alala para sa kanyang kaligtasan. Pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag gumawa ng ganoong mapanganib na bagay dahil walang sino man ang magpapasalamat sa kanyang gagawin. Habang nag-uusap sila, biglang nakatanggap si Dushim ng tawag mula kay Wushu. Sinabi ni Wushu na nakalimutan ni Inam ang kanyang gamit sa paaralan, kaya naroon na siya. Nagmadaling pumunta sina Dushim at Wushu sa paaralan. Sa oras na yun, sinapian na si Inam ng masamang espiritu at tuluyan ang nawala ang malay. Mabangis niyang binasag ang kandado ng pinto. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid-aralan at umupo sa gilid ng bintana. Paulit-ulit niyang sinasabi na ano pa ang silbi ng mabuhay para sa isang kagaya niya. Ang isang maliit, mahina at walang silbing tao ay magkakaroon ng napakalungkot na katapusan. Nais ng masamang espiritu na palungkutin sina Wushu at Dushim. Kinontrol nito ang katawan ni Inam upang dahan-daang bumagsak paatras. Sa sandaling yun, tumakbo si Wushu papasok sa silid-aralan at sinabihan si Inam na huwag gumalaw. Nakabalot ang mga kamay ni Wushu ng mga taling may mga nakadikit na agimat. Hindi nagtagal, pumasok din si Dushim. Inilabas niya ang martelyong tanso mula sa kanyang bag. Pagkatapos ay bumigkas siya ng orasayon upang dakpin ang masamang espiritu. Balak niyang pilitin itong lumabas mula sa katawan ni Inam. Pagkatapos ay gagamitin niya ang martelyong tanso upang tapusin ito. Kahit hindi pa niya ito nagagawa noon, kailangan niyang subukan. Nang unti-unting kumupas ang mga balintataw ni Inam, dahan-daang bumalik ang kanyang malay. Pagkatapos ay sinabi niyang pabayaan siya. Natuklasan ni Dushim na hindi yun si Inam, kundi ang masamang espiritu na nagpapanggap. Nakiusap si Inam kay Wushu na palayain siya. Sinusubok lamang siya ni Wushu at may napansin siyang kakaiba. Patuloy na ibinabalik ng masamang espiritu ang tunay nitong anyo. Pinilit ni Dushim na ilabas ang espiritu mula sa katawan ni Inam, ngunit wala itong naging silbi. Nakatakas ang demonyo mula sa kanilang kontrol, sinamantala ang sandaling nagpakampante sila. Tinawanan ng masamang espiritu ang mahina nilang lakas. Kasabay nito, pinayuhan din niya si Wushu na huwag makipagkaibigan sa sinumang nasa huling pwesto. Pagkatapos ay muling tumayo sa gilid ng bintana. Sinabi niya sa dalawa na ipaalam sa iba na kung hindi sila mag-aaral ng mabuti, ito ang mangyayari sa kanila. Tumakbo ang dalawa papunta sa bintana. Nagulat sila nang makita nilang nahulog si Inam. Agad silang tumakbo pababa. Pagdating ni Wushu at Dushim, nakita nilang humiwalay na ang kaluluwa ni Inam sa kanyang katawan.
Tumingin-tingin ang kaluluwa ni Innam at nagsimulang humikbi. Hindi niya matanggap na patay na siya. Tumakbo si Dushim sa katawan ni Innam at natuklasang tumitibok pa ang puso nito. Agad na tumakbo si Wushu at sinimulan ng CPR kay Innam. Hinimok ni Wushu si Innam na patuloy na mabuhay. Sumisigaw at nangungutya ang mga masamang espiritu sa paligid nila. Kailangan nilang dalhin si Innam sa ospital kaagad. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang kaluluwa ni Hyunsu. Sinabi ni Hyunsu na kailangan nilang madala si Innam sa ospital sa loob ng 5 minuto. Dahil kapag lumampas sa 5 minuto, hindi na makakabalik ang kaluluwa ni Innam sa kanyang katawan. Habang nag-aalala ang lahat, biglang nakaisip ng paraan si Dushim. Sinabi niya kay Hyunsu na pasukin ito ang katawan ni Innam at tutulungan niya itong hanapin ang kanyang ina. Pumayag si Hyunsu na tumulong. Pagkatapos ay pumasok ang kaluluwa ni Hyunsu sa katawan ni Innam. Agad na bumangon ang katawan ni Innam. Hindi nagtagal, naglakad siyang mag-isa papunta sa ospital. Naglakad-lakad siya roon nang hindi nagsasalita. Nakakita si Hyunsu ng bakanteng kama at humiga. Pagkatapos ay umalis na siya mula sa katawan ni Innam. Sa oras na ito, dumating na rin sina Dushim at Wushu sa ospital. Sa sandaling ito, labis na nagngit-ngit si Wushu. Naalala niya ang mga kaibigang pinatay ng masamang espiritu, at labis siyang nagalit. Sinabi ni Wushu kay Dushim na kailangan nilang mahuli ang masamang espiritong ito upang ipagiganti ang mga estudyanteng napatay ng hindi makatarungan. Kinabukasan ng umaga, pagdating ng principal sa paaralan, nakita niyang wasak ang kandado na binasag ng multo at may dugo sa sahig. Nagtaka siya at naglakad papunta sa gusaling pangturo, ngunit hindi sinasadyang nasalubong niya ang advisor ni Dushim na pababa. Sa sandaling yun, pinilit niyang kumalmang batiin ang kanilang tagapayo. Hindi niya inasahan na ang tagapayo ay sinapian na pala ng masamang espiritu. Nang makita yon, nagsimulang matakot ang principal. Sinimulan siyang atakihin ng masamang espiritu. Mabilis na gumamit ang principal ng isang talisman upang kontrolin ito. Pagkatapos ay binigkas niya ang isang orasayon upang higupin ang kaluluwa ng masamang espiritu papasok sa kanyang bulsa. Pagkatapos noon, tinawag ng principal si Dushim papunta sa opisina. Hindi inaasahan na naroon din ang ina ni Wushu. Sa sandaling yun, pumasok din si Wushu sa silid at tumayo sa tabi ni Dushim. Walang sinumang nakapansin na hawak ni Wushu ang kamay ni Dushim mula sa likuran. Pinilit ng principal na lumipat ng paaralan si Dushim o kaya ay tumigil na lamang siya sa pag-aaral. Ang dahilan ay nakakaapekto raw siya sa pag-aaral ng klase at lumabas siya ng silid-aralan ng walang pahintulot. Nang marinig yun ni Wushu, agad siyang nagsalita at sinabi na ginawa niya ang parehong bagay kasama si Dushim. Dahil doon, sinabi niyang kailangan din niyang lumipat ng paaralan o tumigil sa pag-aaral. Pagkatapos noon, tinanggihan ni Dushim ang parusang ibinibigay ng principal. Alam ng lahat na may maling ginawa si Innam. Dahil naroon sina Dushim at Wushu sa pinangyarihan, sinabi ng paaralan na si Dushim ang may kasalanan. At si Wushu naman ang biktimang tinakat daw niya. Nang makita yun ni Wushu, lubos siyang nagalit. Tumayo siya at sinabi na nais niyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Ngunit nais ng principal na ilihim ang tungkol sa masamang espiritu. Kaya nagpasya siyang iwan si Dushim upang siya ang pagtuunan ng masamang espiritu. Pagkatapos noon, humanap siya ng paraan upang tapusin ang usapin tungkol kay Wushu. Sa sandaling yun, kagagaling lamang sa trabaho ng ina ni Dushim. Hindi man lang siya nakapagpalit ng damit nang dali-dali siyang tumakbo papunta sa paaralan. Ang layunin niya ay protektahan si Dushim. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang ina ni Wushu. Agad na tinawanan at minaliit ng ina ni Wushu ang ina ni Dushim. Isang tao sa tabi niya ang nagsabi na pinigilan si Dushim. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang ina ni Dushim. Biglang tumunog ang kampanilyang hawak niya. Tumutunog lamang yun kapag may espiritu sa paligid. Inakay siya ng kampanilya papunta sa isang silid. Nakaramdam siya ng nakakatakot na presensya sa likod ng pinto. Dahil dito, natakot siya at tumakbo palayo. Sa sandaling yun, nakita ni Dushim ang kanyang resulta na nasa ika-101. Nalungkot siya at hinanap si Wushu upang makausap. Dati-rati, lagi siyang nangunguna sa buong paaralan. Hindi niya inakalang paglipat niya rito ay magkakaroon siya ng ganitong kababang marka. Sa oras na yun, nag-aalala si Wushu tungkol kay Taeng. Nasa loob ng kaluluwa ni Innam si Hansu. Sinabi ni Dushim kay Wushu na nagtatago si Hansu sa loob ng kaluluwa ni Innam at siya lamang ang nakakaalam ng lokasyon. Upang hindi matagpuan ng masamang espiritu si Innam, kailangan nilang mahuli ito agad. Sa ganitong paraan, maaaring magbalik buhay si Innam. Samantala, upang patahanan ng masamang espiritu, nag-ayos ang principal ng panibagong pagsusulit. Kasabay nito, may isang babaeng estudyante na nakaupo sa banyo at naghahanda ng isang delikadong hakbang. Ang pangalan niya ay Yun Kyung. Alam niyang sa pagsusulit na ito, siguradong siya ang magiging huling ranggo. Sa tuwing matapos ang pagsusulit, ang taong nasa pinakahuli ay hindi makakaiwas sa kamatayan. Natakot si Yun Kyung dahil pakiramdam niya ay siya rin ang susunod. Biglang nagsalita si Dushim mula sa labas at sinabing magiging ligtas si Yun Kyung.
Hindi inaasahan ni Yun Qiang na pupuntahan siya ni Du Shim dito. Kanina, habang naghihintay ng bus si Yun Qiang, nagkataon namang naroon din si Du Shim. Dahil sa takot na mamatay, ibinuhos ni Yun Qiang ang galit niya kay Du Shim. Bagaman kaklase niya si Du Shim, madalas niya itong pagtawanan at asarin. Pagkatapos niyang ilabas ang galit niya, dumating din si Wusu. Naramdaman ni Du Shim na may masamang mangyayari kaya hinabol nila ni Wusu si Yun Qiang. Pagkaalis ni Du Shim, naghanda na muli si Yun Qiang na hiwain ang kanyang kamay. Sa sandaling yon, bigla niyang narinig ang mga tinig. Pinayuhan nila si Yun Qiang na huwag sumuko at ipagpatuloy ang buhay. Nang buksan niya ang pinto, wala naman siyang nakita. Sa labas, sinundan niya ang boses at nakita ang isang comic sa kanyang bag. Lumalabas na ang mga karakter sa comics ni Yun Qiang ang nagsasalita. Umaasa sila na ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay dahil lubos nila siyang kailangan. Nagulat siya ng husto, pinunasan niya ang kanyang luha at lumabas. Naghihintay doon sina Du Shim at Wusu. Sinabi ni Du Shim kay Yun Qiang na maraming tao ang umaasang mabuhay siya. Alam ni Du Shim na mahilig si Yun Qiang sa comics. Naniniwala si Du Shim na kapag nalampasan niya ang taong ito, magiging isang kilalang manunulat si Yun Qiang balang araw. Pagkarinig sa mga sinabi ni Du Shim, nagkaroon ng lakas ng loob si Yun Qiang upang ipagpatuloy ang buhay. Nagbago rin ang pagtingin niya kay Du Shim. Pag-uwi niya, nakita ni Du Shim ang espiritu ni Hyun Soo. Sinabi nito na noong gabi ng ika-4, nang saktan si Nam, nakatayo siya sa harap ng bahay niya. Nakita niyang may taong humahabol sa masamang espiritu papunta rito. Ang taong yun ay nagbigkas din ng orasayon upang supulan ang masamang espiritu. Pakiramdam niya ay pamilyar ang taong yun, ngunit hindi niya maalala kung sino ito. Sinenyasan ni Du Shim si Hyun Soo na gawin yun. Sa paraang yun, matutulungan niya itong maibalik ang alaala. Pagkatapos, pumasok si Du Shim sa bahay at nakita ang mga lubid na may nakakabit na mga anteng-anteng sa lahat ng dako. Nakaupo ang kanyang ina sa sulok ng bahay at nanginginig. Nang makita niya ang takot na anyo ng kanyang ina, napasigaw siya. Sinabi ng kanyang ina na lumipat siya ng paaralan kaagad dahil hindi lamang masasamang espiritu ang naroon, kundi pati marami pang ibang mga kaluluwang umiiyak. Kinabukasan, nang pumasok si Du Shim sa klase, naaalala niya ang sinabi ng kanyang ina at bigla niyang nakita si Wusu na natutulog sa mesa. Hindi niya ito ginising ngunit kinuha niya ang kanyang telepono at mag-isang bumaba sa ibaba. Natuklasan ni Du Shim ang isang pintong may anteng-anteng. Nang malapit na sana siyang umalis, narinig niya ang tawag ng isang kaluluwa. Pagkatapos tumayo roon ng ilang sandali, hindi na niya kinaya at nawalan siya ng malay sa lugar. Nanaginip si Wusu na pumasok siya sa isang silid. Buksan niya ang ilaw ng telepono. Pagkatapos ay nakita niya ang lahat ng kaluluwa ng kanyang mga kaibigang pinatay ng masasamang espiritu. Natakot si Wusu. Nang lumingon siya, nakita niya ang espiritu ni Du Shim. Mahina niya itong tinawag, ngunit bigla siyang nagising. Isa lamang pala yung bangungot. Lumingon si Wusu kay Du Shim at natuklasan niyang wala ito sa silid-aralan. Sa oras na yun, pinahihirapan si Du Shim ng mga sigaw ng masasamang espiritu. Sa sandaling nahimatay si Du Shim, dumating si Wusu at nasalo siya. Pagkatapos magising si Du Shim, sinabi niya kay Wusu na nasa loob ng silid ang mga kaluluwa ng kanilang mga kaklase na namatay. Naalala ni Wusu ang bangungot niyang napanaginipan. Marahil ay ikinulong ng masamang espiritu ang mga kaluluwa ng kanilang mga kaklase dito. Gusto ni Du Shim at Wusu na malinawan ng lahat. Kaya pumunta sila upang hanapin ang kanilang teacher sa klase. Ikinwento ni Du Shim kay Miss Sa ang tungkol sa kaluluwa. Sinubukan nilang hingin ng tulong ni Miss Sa. Hindi naniniwala si Miss Sa mga kaluluwa. Ngunit ang mga estudyanteng mahina ang pag-aaral ay namatay sa kakaibang paraan. At si Wusu, ang pinakamagaling na mag-aaral sa paaralan, ay nagsabi rin ito. Bagaman may pagdududa pa si Miss Sa, pinili niyang maniwala sa dalawa. Araw yon ang duty ni Miss Sa. Sa gabi, kukunin ni Miss Sa ang susi ng basement at hihintayin sila roon. Gabi na, nang palabas na ng bahay si Du Shim, sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina. Ngunit upang mailigtas ang kanyang mga kaklase, hindi siya nakinig. Ipinilit niyang umalis ng bahay. Samantala, gusto ni Wusu na magkaroon ng dahilan para lumabas. Tinawag niya si Su Chung upang pumunta sa bahay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kaluluwa ni Han Su na pumasok sa katawan nito. Sa huli, ginamit ni Wusu ang dahilan na lalabas siya kasama si Su Chung upang makalabas ng bahay. Sa gabay ni Miss Sa, binuksan ni Du Shim at Wusu ang pinto at bumaba sa basement. Nang lapitan nila ang pintong may anteng-anteng, lubos na nagulat si Miss Sa. Hindi niya alam na may ganoong lugar sa paaralan. Pagkatapos noon, sinubukan ni Miss Sa ang maraming susi ngunit hindi mabuksan ang pinto. Biglang naalala ni Wusu ang bangungot niya noong umaga. Natakot siyang mapahamak si Du Shim, kaya sinabi niyang manatili ito sa tabi niya. Samantala, iniwan ni Han Su si Su Chung sa isang ligtas na lugar at bumaba sa basement upang tulungan ang tatlo. Nang makarating siya sa pasilyo, aksidente niyang nakita ang larawan ng principal sa dingding. Sa wakas, naalala ni Han Su ang nakatatakot na katotohanan.
Noon, ang principal ang pumatay sa lola ni Doshim at kumuha sa masamang espiritu. Sa wakas, nakita ni Misa ang susi na makapagbubukas ng pinto. Pagkatapos, pumasok ang tatlo sa basement. Sobrang dilim at maalikabok doon. Pumunta sila sa isang silid na may maraming lumang sirang lamesa at upuan, at biglang lumitaw sa likod nila ang tanawin ng mga estudyanteng nag-aaral. Lumabas na ang mga kaluluwa ng mga estudyanteng namatay ay naroon upang mag-aral. Hindi pa lumalabas ang masamang espiritu. Natuklasan ng mga estudyante na naroon si Wusu. Lumingon sila sa kanya na may hindi makapaniwalang mga mata. Hindi nila inasahan na darating si Wusu, ang pinakamagaling na mag-aaral sa paaralan. Tinanong ni Wusu ang kanyang mga kaibigan kung bakit sila naroon. Sinabi nila na pinilit sila ng masamang espiritu na manatili doon. Kasabay nito, sinenyasan nila si Wusu na magsalita ng mas mahina. Kapag nadiskubre sila ng masamang espiritu, paparusahan sila. Sinabi ni Doshim na habang wala pa ang masamang espiritu, dapat silang umalis kaagad. Ngunit sinabi ng kanyang mga kaibigan na nasa likuran nila ang masamang espiritu. Hindi nila inaasahan na sinapian na ng masamang espiritu si Teacher Sa. Pagkatapos ay sinimulan niyang atakihin sina Doshim at Wusu. Sinabi ng masamang espiritu na noon, lagi siyang sinasaktan ng kanyang teacher sa pamamagitan ng karahasan, lalo na ang mga estudyanteng mababa ang grado. Kaya ngayon, ginagamit din niya ang paraang ito upang parusahan ang mga hindi sumusunod. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Hyunsu. Habang hindi pa nakapansin ng masamang espiritu, mabilis na tumakbo si Wusu at niyakap itong mahigpit. Sinubukan ni Wusu na kontrolin ang masamang espiritu at huwag hayaang makatakas ito. Nakatayo si Hyunsu sa pinto at sinabi kay Doshim ang katotohanang naalala niya. Ang principal ang pumatay sa kanyang lola. Parehong nagulat sina Doshim at Wusu nang marinig yun. Gamit ang pagkakataon, tumakas ang masamang espiritu mula sa katawan ni Teacher Sa at pumunta sa likuran ni Hyunsu. 10 taon na ang lumipas, at sa wakas, nabihag ng masamang espiritu si Hyunsu. Pagkatapos noon, tuluyan itong inangkin ang kaluluwa ni Hyunsu. Nakita ni Doshim na naglaho si Hyunsu at napahagulgol siya sa sakit. 10 taon nang nasa tabi niya si Hyunsu. Nangako siyang tutulungan niya itong hanapin ng kanyang ina. Ngunit ngayon, kinuha na siya ng masamang espiritu. Hindi alam ni Doshim kung paano siya maliligtas. Naalala niya ang panahon nang namatay ang kanyang lola. Parang nakita niyang dumaan ang principal. Bata pa siya noon kaya hindi niya ito pinansin. Ngayon ay naunawaan na niya na ang principal ang sanhi ng lahat. Pagkatapos noon, dinala ng masamang espiritu ang lahat ng mga multo. Nagpasya sina Doshim at Wusu na pansamantalang kalimutan ang galit nila sa principal. Dapat muna nilang pagtuunan ng pansin ang masamang espiritu upang hindi nito masaktan ang mga estudyante. Bukod pa rito, itinago ni Hyunsu ang kaluluwa ni Inam upang protektahan ito. Tanging si Hyunsu lamang ang nakakaalam kung saan niya ito itinago. Kailangan ni Doshim at Wusu na mabilis na mahanap ang masamang espiritu upang mailigtas si Hyunsu. Dahil walang alam si Teacher Sa, kinabukasan ay ikinwento niya kung paano niya dinala sina Doshim at Wusu sa basement at nakita ang masamang espiritu. Layunin ni Teacher Sa na pakiusapan ng principal na itigil ang pagsusulit upang mahuli ang masamang espiritu. Ayaw ni Teacher Sa na may estudyanteng mamatay dahil lamang sa maling dahilan. Ngunit nagalit ang principal kay Teacher Sa. Galit niyang sinabi na kahit pa may masamang espiritu, makakapasok pa rin ang mga estudyante sa magagandang unibersidad. Ito ay dahil sa mahigpit na pag-uudyok ng masamang espiritu. Binalaan din ng principal si Teacher Sa na huwag siyang maging pinakahuling ranggo ng mga teacher sa paaralan. Kung hindi, kukunin din siya ng masamang espiritu. Hindi na naglakas loob pang magsalita si Teacher Sa. Pagkatapos ng klase, dinalaw ni Doshim at Wusu ang walang malay na si Inam. Dahil sa sobrang taas ng bayarin sa ospital, muntik nang himatayin ng ina ni Inam. Pinagaan ni Wusu ang loob ng ina ni Inam at sinabing kailangan niyang magpakatatag sa pagpapagamot. Majay gising daw si Inam makalipas ang ilang araw. Sa pag-uwi, kusa namang niyakap ni Doshim si Wusu sa unang pagkakataon. Hindi niya alam kung maliligtas siya sa pakikipaglaban sa masamang espiritu. Ayaw niyang magkaroon ng pagsisisi. Habang kumakala si Wusu sa yakap, kusa siyang hinalikan ni Doshim. Ito ang kanilang unang halik. Pareho silang kinakabahan at nahihiya, ngunit may tamis na naramdaman. Sa pagkakataong ito, hindi na nila mapigilan ang kanilang damdamin. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Dumating ang ikalawang araw ng pagsusulit. Sa exam na ito, may kanya-kanyang plano sina Doshim at Wusu. Nais nilang gamitin ang pagsusulit upang maengganyo ang masamang espiritu na magpakita. Upang mahuli ito, plano ni Doshim na mandaya sa pagsusulit. Nakipag-usap muna siya kay Yunkyang. Dahil si Yunkyang ang malamang na magkaroon ng pinakamababang marka, magpapalitan sana sila ng sagutang papel. Nais ni Doshim na siya ang magkaroon ng pinakamababang score upang lumabas ang masamang espiritu. Ngunit nang palitan na nila ang papel, nahuli sila ng teacher. Wala silang nagawa kundi maghintay sa susunod na pagsusulit.
Pero pagsapit ng susunod na exam, at handa na sila ni Yun Kyung na magpalitan ng sagutan, biglang inireport ni Woo-soo sa teacher na nandaraya sila. Tuluyan ang nabigo ang plano. Sa normal na pagkakataon, si Yun Kyung sana ang susunod na target ng masamang espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, pinilit ng principal si teacher sa na-day ng resulta ng pagsusulit. Gusto ng principal na si Do-shim ang magkaroon ng pinakamababang marka sa lahat ng asignatura. Ayaw man ni teacher sa, kailangan niyang sumunod upang hindi mawalan ng trabaho. Nang ayusin niya ang sagutang papel ni Do-shim, may nadiskubre siyang nakakagulat. Kinaumagahan, dahan-daang pumasok si teacher sa silid-aralan at inihayag ang resulta ng pagsusulit. Galit niyang sinabi kung bakit si Woo-soo ang may pinakamababang marka sa buong paaralan. Nagulat ang buong klase, palaging nangunguna si Woo-soo sa paaralan, pero ngayon siya ang huli. Doon na unawaan ni Do-shim ang totoong pakay ni Woo-soo. Nais nitong makita ang multo. Pagkatapos ng klase, ipinakita ni Do-shim ang kanyang report card kay Woo-soo. Pangalawa mula sa huli ang nakuha niyang marka. Sinabi ni Do-shim kay Woo-soo na may nagbago ng kanyang sagot. Nais siyang ialay sa masamang espiritu, ngunit hindi inaasahan na si Woo-soo pala ang naging huli. Labis na natuwa si Woo-soo dahil nabasag niya ang plano ng kalaban. At tama nga, nang malaman ng principal na si Woo-soo ang may pinakamababang marka, nagalit siya. Mahalagang estudyante ng paaralan si Woo-soo. Hindi niya maaaring ipahawak kay Woo-soo ang masamang espiritu, kaya naisip niyang kanselahin ang pagsusulit. Ngunit mali ang kanyang pagkakalkula. Ang masamang espiritu ay pinalakas niya mismo. Kaya habang tumatagal ay lalo itong lumalakas. Ngayon ay kaya na nitong automatikong buksan ang safe. Ngayon ay hindi na ito kayang kontrolin ng principal. Sinubukan niya ang lahat upang pigilan ito. Ngunit binasag pa rin ng masamang espiritu ang selyo upang makatakas. Sa oras na ito, naghahanda sina Do-shim at Woo-soo para sa isang laban na buhay o kamatayan laban sa masamang espiritu. Nagdikit din ang ina ni Do-shim ng maraming anteng-anteng sa kanilang mga damit dahil kaya nitong harangan ang pag-atake ng masamang espiritu. Habang naghahanda ang dalawa, biglang sumugod si Yun Kyung. Ang pag-alis ng kanilang mga damit ay nagdulot ng maling pag-unawa sa iba. Medyo nahiya sina Do-shim at Woo-soo. Nang malaman ito ni Yun Kyung, hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Sinabi lamang niyang gusto niyang sirain ang multo kasama nila. Mas nakakagulat, si Soo-chung ay gusto ring sumama upang sirain ito. Lumabas na sinabi ni Yun Kyung kay Soo-chung ang tungkol sa masamang espiritu. Nababahala si Soo-chung para kay Woo-soo, kaya gusto rin niyang sumali. Naramdaman ni Do-shim na kailangan niya ng tulong. Kaya pinayagan niyang sumama sina Yun Kyung at Soo-chung. Tinulungan ni Do-shim ang dalawang tao na buksan ang kanilang yin at yang na mga mata. Nakakatulong itong pansamantalang makita nila ang masasamang espiritu. Binigyan sila ni Do-shim ng tig-isang anteng-anteng at hinihiling na idikit yun sa paaralan. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang laban ng grupo ni Do-shim. Pinangunahan ni Do-shim si Woo-soo upang habulin ang masamang espiritu. Tinanong sila ng masamang espiritu kung sino ang huling tatapusin. Hindi sumagot si Woo-soo at sinabi nitong hanapin ito ang sagot. Pagkatapos noon, tumawa ng masama ang masamang espiritu at sumugod sa dalawa. Sa pagkakataong ito, gusto nitong mahuli silang pareho. Lubos na nagulat si Do-shim nang makita ang masamang espiritu na madaling basagin ang pader ng anteng-anteng. Hindi niya inasahang ganoon ito kalakas. Nang lumabas sina Yun Kyung at Soo-chung, nakita nila ang masamang espiritu. Naramdaman nila ang takot na hindi pa nila nararanasan dati. Nagpanik si Soo-chung at inihagis ang pulang munggo sa masamang espiritu. Ngunit wala itong epekto. Lumabas na nasa katawan din ng masamang espiritu ang mga kaluluwa ng kanilang mga kaibigang namatay. Galit na tumakbo sina Do-shim at Woo-soo. Gumamit ang masamang espiritu ng isang atake at itinumba sila sa lupa. Nang nagsisikap tumayo si Woo-soo, sinubukan ng masamang espiritu na pasukin ang kanyang katawan. Ngunit mabuti na lamang at may proteksyon na anteng-anteng si Woo-soo. Kaya maraming beses na sinubukan ng masamang espiritu ngunit nabigo ito. Nang susubukan ni Do-shim na pulutin ang tansong palakol upang atakihin ang masamang espiritu, si Soo-chung ang naunang dumampot nito at hinampas ang masamang espiritu. Ngunit hindi niya ito kayang labanan. Tumakbo si Yun Kyung upang tulungan si Soo-chung. Pinulot niya ang palakol at inihagis yun kay Do-shim. Tumakbo rin siya pasulong at sinimulan ang pag-atake sa masamang espiritu. Kahit nagpakahirap si Do-shim, hindi pa rin niya nasaktan ang masamang espiritu. Hindi lamang yun, itinumba rin siya nito sa lupa. Nang halos maubos na ang lakas ni Do-shim, sinimulan ni Woo-soo ang pagbigkas ng orasayon at dahan-daang lumapit sa masamang espiritu. Sa wakas, gumana ang orasayon. Nakontrol nito ang masamang espiritu. Agad na tinawag ni Woo-soo si Do-shim upang tumayo kahit masakit. Pagkatapos ay pinulot niya ang palakol at hinampas ang masamang espiritu. Ngunit kulang pa rin ang kanyang lakas upang sirain ito ng tuluyan. Nagalit ang masamang espiritu at tinali silang dalawa. Sa napakapeligrosong sandali, naalala ni Woo-soo kung paano makipagtulungan kay Do-shim. Kaya mahigpit na naghawak kamay ang dalawa at sabay na nagbigkas ng orasayon.
Hindi nila inasahan na magiging ganoon kalakas ang pinagsamang kapangyarihan. Nakawala sila sa kontrol ng masamang espiritu. Hindi na ito muling umatake kaya tumakbo ito palayo. Nang hahabulin na sana ni Wusu at Dushim ang masamang espiritu, bigla silang pinigilan ng principal. Dahil gusto niyang mapanatili ang mga nakamit ng paaralan, gusto niyang tuluyang sirain si Dushim. Nang muli siyang susugod kay Dushim, mabilis na tumakbo si Wusu patungo sa kanya. Hindi inaasahan, sa gitna ng pag-aagawan, aksidente siyang nahulog sa hagdan. Totoo nga, ang mga gumagawa ng masama ay haharap din sa kaparusahan. Mabilis na kinuha ni Dushim ang telang bag na naglalaman ng kaluluwa mula sa bulsa ng principal at naghanda upang hanapin ang masamang espiritu. Bigla nilang narinig ang isang sigaw mula sa bubong. Agad na tumakbo sina Dushim at Wusu pataas. Pagdating nila sa bubong, si Suchong ay kontrolado na ng multo at nakaupo sa gilid ng railings. Nagmamadaling tumakbo si Wusu. Sa oras ng matinding panganib, nahawakan niya ang kamay ni Suchong. Mahigpit namang hinawakan ni Dushim ang kamay ni Wusu. Bigla na lamang nagbago ang mukha ni Suchong at naging mukha ng masamang espiritu. Lumabas na may plano itong lokohin si Wusu. Gusto ng masamang espiritu na pasukin ang katawan ni Wusu sa pamamagitan ni Suchong. Agarang hinila ni Dushim si Wusu gamit ang buong lakas niya. Hinikayat niya itong labanan. Pagkatapos ay sinubukan ni Dushim na bigkasan ng isang orasayon upang tumawag ng tulong mula sa mga kaibigan. Dahil nagsimula ng magrebelde ang mga kaluluwa ng mga namatay na kaibigan sa loob ng katawan ng masamang espiritu, sinamantala ni Dushim ang pagkakataon upang kunin ang telang bag at magbigkas ng orasayon upang suplen ang masamang espiritu. Nang malapit ng masipsip sa bag ang masamang espiritu, bigla itong sumugod palabas. Natambarin si Dushim sa lupa. Sa sandaling yon, biglang lumitaw ang espiritu ng lola ni Dushim. Tinitigan niya sila ng may mahinahong tingin. Sa pagkakataong ito, maaari na siyang matahimik. Pumasok siya sa loob ng bag. Sina Dushim at Wusu ay sabay na nagtaas ng bag at sabay na nagdasal ng orasayon. Dahil sa kapangyarihan ng lola ni Dushim, sa wakas ay naisip-sip nila sa bag ang kaluluwa ng masamang espiritu. Pagkatapos, pinunot ni Dushim ang palakol sa sahig at buong tapang na pinaghampas ang bag. Tuluyan ang nawasak ni Wusu at Dushim ang masamang espiritu. Pagkaraan nitong masira, muling nagpakita ang lola ni Dushim. Nagpaalam siya kina Dushim at Wusu. Sinabi ng lola na mula ngayon, ang buhay ni Dushim ay siya na ang magpapasya. Nag-iwan lamang si lola ng ilang paalala. Nais niya na maging payapa ang buhay ni Dushim at maging maayos ang lahat. Pagkatapos noon, dinala ng lola ang mga kaluluwa ng mga estudyante at naglaho mula sa mundo. Naligtas din si Hyunsu. Bago umalis si Hyunsu, sinabi niyang ang kaluluwa ni Innam ay nakatago sa libingan ng lola ni Dushim. Ngayon, naaalala na ni Hyunsu ang daan pauwi. Gusto niyang umuwi sandali upang makita ang kanyang ina bago siya tuluyang lumisan sa mundo. Matapos niyang paalalahanan ng dalawa na mabuhay ng maayos, umalis na siya. Sa wakas, natapos na ang labanan. Biglang nagising ang principal na nakahandusay sa hagdan. Tiningnan niya ang sarili niyang katawan at inakalang ligtas pa siya. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang ulo, nakita niya ang kanyang bangkay. Patay na pala siya, isa na siyang multo ngayon. Kinabukasan, pumunta si Wusu sa libingan ng lola ni Dushim upang hanapin ang kaluluwa ng yumaong si Innam. Dahil dito, nagising na rin si Innam mula sa pagkakahiga niya sa ospital. Mula noon, hindi na natakot ang mga estudyante sa paaralan sa mga pagsusulit. Doon nagtapos ang pelikula. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.